Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 781. Mukhang marami siyang nilokong babae, bakit hindi mo siya iwan? Maging babae ka at magiging mabuti ako sa iyo. Talagang nabalisa si Emma. Gayunpaman, binigyan niya ng malamig na tingin si Cedric. Nalaman niyang nakakadiri siya. Hindi siya umimik, ngunit pakiramdam ni Cedric ay mas nakakahiya ito kaysa sa pagmumura sa kanya. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na hindi umubra ang kanyang pakulo. Ang masama pa nito, kinasusuklaman siya ni Emma. Saglit na natahimik si Cedric. Sa sandaling iyon, tumingin si Jeric kay Emma at mahinang sinabi. Emma, please rest assured na hinding-hindi kita pababayaan buhay. Hindi kita iiwan, at hindi rin kita sasaktan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Naantig si Emma sa magiliw na tingin sa kanyang mga mata at sa kanyang taos-pusong mga salita at hindi na ganoon kabalisa. Bigla na lang siyang natauhan. Nakonsensya pa nga siya at sinisi niya ang sarili sa kawalan ng tiwala kay Jeric. Alam na alam niya kung gaano ito kabait sa kanya at kung gaano siya nito kamahal. Dahil sinabi ni Jeric na ipapaliwanag niya ito sa kanya sa ibang pagkakataon, naniwala siya na hindi siya niloloko nito. Kaya naman, ang nagyayelong tingin sa kanyang mga mata ay napalitan ng malambing. Malumanay siyang tumanggo kay Jeric at sinabing, well, Jeric, naniniwala ako. Ikaw. Nang makita nina Emma at Jeric kung paano magiliw na tumingin sa isa't isa, nadama nina Sid, Wyatt, Isaac, at Theodore na ipinakita nilang dalawa ang kanilang pagmamahal. Sobrang inggit nila. Galit na sigaw ni Cedric kay Jeric, Brat, umalis ka nga dito. Sumigaw din si Wyatt sa galit na tono, iwan mo ang babae dito bago ka mawala. Galit na galit sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Sa isang banda, sinira ni Jeric ang kanilang kalooban. Kaysa sa kabilang banda, naiinggit ang mga ito sa kanya nang makita kung gaano siya kalalim sa pag-ibig sa isang magandang babae. Hindi talaga nila matanggap na may isang lalaki na mas kaakit-akit sa mga babae kaysa sa kanila. Tsaka gusto nilang makuha si Emma. Nang marinig ang kanilang galit na sigaw, ngumiti si Jeric at sumagot, wala kang lugar para sabihin sa akin na umalis. Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ni Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Ang kanilang mga ama ay mga guro ng sekta, kaya walang sinuman ang kumausap sa kanila ng ganoon. Ito ay lubos na nagpagalit sa kanila. Agad nilang sinigawan ang kanilang mga tauhan sa lambak sa sobrang galit, patayin ang batang ito. Huwag mong hayaan na tumakas siya. Ang lahat ng kanilang mga tauhan ay agad na tumugon at sinugod si Jeric, na nakatayo sa itaas ng lambak. Nanatiling kalmado si Jeric sa harap ng mga pag-atake ng 12-dosenang martialists na parang hindi niya nakita ang mga ito. Nang makita ang mga martialists na papalapit sa kanila, sumimangot si Emma, at mayroong isang masa ng Grandmaster Mana sa kanyang palad. Naglabas ito ng nakakagulat na aura. Gayunpaman, idiniin ni Jeric ang kanyang kamay at sinabing, Emma, ikaw ang aking babae. Tungkulin kong protektahan ka. Kabanata 782. Paano kita mahihirapan para harapin ng personal ang maliliit na alipors na ito? Nang matapos siyang magsalita, pinitik ni Jeric ang kanyang palad at pinalo. Bang! Sa isang iglap, ang napakalakas na alon ng enerhiya ay dumaan sa lugar. Ang kakilakilabot na pag-atake ng enerhiya ay tumama sa mga martialists na lumilipad. Malakas na yumanig ang hangin. Sa susunod na sandali, ang mga martialists ay natalo sa isang iglap. Nagsisigaw sila at nahulog sa lambak, nagpapadala ng alikabok at mga sirang bato na lumilipad sa hangin. Sa umaalon na alikabok, natigilan lahat sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Habang ang alikabok ay nawala kasabay ng mabangis na hangin, nakita nila ang 12-dosenang mga martialists na nakahiga sa lambak. Napaungol silang lahat sa sakit at hindi na makatayo. Ang mas nakakagulat ay walang kahit isang buo na bato sa lambak. Ang lahat ng mga bato ay tila hinaypan sa mga piraso. Nanlaki ang mata ng apat na binata sa gulat.
Hindi sila makapaniwala na nagawa ni Jeric na talunin ang 12-dosenang mga martialists at basagin ang lahat ng mga bato sa lambak sa isang suntok. Masyadong nakakatakot ang kanyang lakas. Natarante sina Cedric, Wyatt, Jack, at Theodore. Walang sabi-sabi, tumalikod sila at tumakas ng buong lakas. Mabilis silang tumakbo kaya nawala sila sa isang kisap mata. Hindi sila tanga. Alam nila na nakatagpo sila ng isang mahigpit na kalaban na hindi nila kayang masaktan. Kung magtatagal pa sila, mawawalan sila ng buhay. Hindi sila hinabol ni Jeric. Sa halip, dumaong siya sa lambak kasama si Emma. Naglakad sila papunta sa tatlong babae na nakahiga sa damuhan na walang malay. Habang naglalakad siya palapit, nakita ni Emma na napakaganda nina Christine, Yolanda, at Daphne. Kahit alam ni Emma na siya ay ipinanganak na maganda, kailangan niyang aminin na ang tatlong babae ay hindi gaanong maganda kaysa sa kanya. Lalo siyang na-curious na malaman kung magkasintahan sila ni Jeric. Humakbang si Jeric at tinulungan ang walang malay na si Christine na makatayo mula sa lupa. Pagkatapos nito, umupo siya ng naka-cross-legged sa likod niya at ipinatong ang mga kamay sa likod niya. Itinurok niya ang kanyang gamutin ng kanyang mga sugat. Makalipas ang halos 10 minuto, dahan-daang nagising si Christine mula sa kanyang kanta. Ang unang taong nakita niya ay si Emuna. Bahagyang kumunat ang noo niya at naisip, bakit may ganito kagandang babae? Sino siya? Iniligtas niya ba ako? Miss, niligtas mo ba ako? Tumingin si Christine kay Emma at nagtanong. Saglit na natigilan si Emma sa tanong. Sa kanya napagtanto na napagkamalan pala siya ni Christine ang taong nagligtas sa kanya. Mabilis siyang umiling at itinuro ang likod ni Christine. Si Jeric ang nagligtas sa iyo. Jeric. Nagulat si Christine. Sa sandaling iyon, binawi ni Jeric, na nakaupo sa likod ng kanyang naglalagay ng anima sa kanyang katawan, ang kanyang mga kamay. Agad namang lumingon si Christine at nakita si Jeric. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ikaw ba talaga, Jeric? Laking gulat ni Christine na akmang ihagis ang sarili sa mga bisig ni Jeric. Gayunpaman, pinigilan siya ni Jeric at sinabing, kailangan kong tulungan sina Yolanda at Daphne ngayon. Natauhan si Christine at nakita niya sina Yolanda at Daphne na nakahandusay sa damuhan. Pagkatapos ay pinigilan niya ang pagnanasang yakapin si Jeric. Tumanggaw siya sa kanya, sumagot siya, kung gayon, bilasan mo at tulungan mo sila. Kabanata 783. Tumanggaw si Jeric bago niya sinimulang pagalingin sina Yolanda at Daphne. Binigyan sila ng parehong pagtrato gaya ng ginawa niya kay Christine. Makalipas ang 20 minuto, nagising ang dalawang babae. Jeric. Hindi alam ni Jeric ang isasagot. Nang magising ang dalawang babae at nakita si Jeric, tuwang-tuwa sila tulad ni Christine. Niyakap nila si Jeric mula sa magkabilang gilid, na nakapatong ang kanilang mga ulo sa mga balikat ni Jeric. Napakaloving couple nila. Sakto namang magkayakap sila kay Jeric, mula sa magkabilang gilid, bigla nilang napansin ang dalawang babae na nakatayo 6 na talampakan ang layo. Ang isa sa kanila ay si Christine, at ang isa ay si Emilia. Labis ang sama ng loob ni Christine dahil hindi siya pinayagan ni Jeric na yakapin siya ngayon sa palusot na kailangan niyang iligtas sina Yolanda at Daphne. Pero agad na niyakap ni Yolanda at Daphne si Jeric pagkagising nila. Lahat sila ay girlfriend niya, ngunit nadama ni Christine na hindi patas ang pakikitungo sa kanya. Mababaliw na sana siya at umalis kung hindi niya alam na si Jeric ay hindi isang pabago-bagong tao. Sakto lang dahil alam niyang mahal siya ni Jeric gaya ng dati kaya lang medyo naiinis siya pero hindi galit. Gayunpaman, iba si Emma. Biglang nanlaki ang magagandang mata niya sa gulat. Hindi siya makapaniwala na magkayakap sina Yolanda at Daphne kay Jeric sa mga bisig nito. Obvious naman na intimate couple sila. Hindi maiwasan ni Emma ang magselos. Pero hindi niya agad pinagalitan o tinanong si Jeric dahil sinabihan siya ni Jeric na magpapaliwanag ito sa kanya mamaya. Kaya naman, pinili niyang maniwala na hindi siya ipagkakanulo ni Jeric. Sinabi ni Jeric kina Yolanda at Daphne sa kanyang mga bisig, bitawan mo ako. May gusto akong ipakilala sa iyo.
Sa katunayan, gustong kumalas ni Yolanda at Daphne sa kanyang mga braso kahit hindi niya hiniling. Medyo nahiya silang kumilos ng malapit kay Jeric sa harap ng isang estranghero. Kumalas sila sa pagkakahawak at tumayo mula sa lupa. Si Jeric tumayo din sa kanyang mga paa. Pagkatapos ay lumapit siya kay Emma at ipinakilala siya kina Yolanda, Daphne, at Christine. Ito si Emma Gardner. Anak siya ng master ng Dragonspire Secret Realms at girlfriend ko din. Biglang naliwanagan sina Yolanda, Daphne, at Christine. Bago sila dumating sa Dragonspire Mountains, narinig nila mula kay Spencer, Abraham, at sa iba pa na pumunta si Jeric sa lugar. Ngayong alam na nilang si Emma ay anak ng master ng Dragonspire Secret Realms, nagtaka sila kung paano nakuha ni Jeric ang kanyang puso sa loob lamang ng ilang araw. Hindi ba masyadong mabilis iyon? Matapos itong pag-isipang mabuti, naramdaman ni na Christine, Yolanda, at Daphne na may katuturan ito. Ang galing talaga ni Jeric manligaw ng mga babae. Kabanata 784. Sila ang mga halimbawa niyan. Ngumiti sina Yolanda, Daphne, at Christine at binati si Emma. Ikinagagalak na makilala ka, Miss Gardner. Tuwang-tuwa si Emma nang marinig niyang ipinakilala siya ni Jeric bilang girlfriend nito sa tatlong babae. Tumango siya sa kanila at sumagot, "Nice to meet you, too." Pagkatapos, ipinakilala ni Jeric ang tatlong babae na si Emma. "Emma, this is Christine, and this is Yolanda. This is Daphne. They are all my girlfriends." Nag-alinlangan si Emma nang sabihin ni Jeric kay Cedric na girlfriend niya ang tatlong babae. Pero ngayon, kailangan niyang tanggapin na totoo ito. Hindi niya maiwasang makaramdam ng frustrated na naman. Sinubukan niyang itago ang emosyon sa mga mata niya. Gusto niyang marinig ni Jeric na ipaliwanag ito sa kanya. Gayunpaman, hindi ginawa ni Jeric. Sa halip, sinabi niya sa apat na babae. "Umalis muna tayo dito." Tiningnan ng apat na babae ang 12-dosenang mga humahagulgol na martialists na nakahandusay sa lupa, at napagtanto nila na dapat nga. "Umalis ka muna." Tumango sila kay Jeric at umalis kasama niya. Makalipas ang isang oras, nakarating silang 5 sa tuktok ng bundok. Umupo sila sa mga bato sa open space para magpahinga. Sa sandaling iyon, tumingin si Jeric kay Emma at sinabing, "Emma, sinabi ko sa iyo na sina Christine, Yolanda, at Daphne ay aking mga kasintahan, at ipaliwanag ito sa iyo." Tumangala si Emma kay Jeric. Sa wakas ba ay ipapaliwanag sa akin ni Jeric? Gusto kong marinig ito, naisip niya. Kaya, tumango siya kay Jeric at sinabing, "Okay." Pagkatapos, sinabi ni Jeric kay Emma ang tungkol sa relasyon nila ni Christine, Yolanda, at Daphne. Ikinuwento rin niya sa kanya ang lahat ng nangyari sa pagitan niya at ng tatlong babae. Na-touch si Emma sa pagiging mabait ni Jeric sa kanila. Gayunpaman, nang pag-isipan niya itong mabuti, napagtanto niya na si Jeric ay mabait din sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang tanong. Tinanong niya si Jeric, "Mayroon kang 4 na kasintahan. Sino sa amin ang papakasalan mo?" Kabanata 785. Matapos itanong ni Emma ang tanong na ito, tumingin siya kay Jeric na may seryosong mukha. Gusto niyang malaman kung sino ang pipiliin ni Jeric na pakasalan sa huli. Gayunpaman, bago pa makasagot si Jeric, humajijek sina Christine, Yolanda, at Daphne. "Emma, nag-aalala ka ba na sa huli ay iwan ka ni Jeric at piliin ang isa sa atin?" Tanong ni Christine. Natahimik si Emma. Tama si Christine. Hindi maisip ni Emma kung paano siya mabubuhay kung wala si Jeric. Naguguluhan siya kung bakit hindi iyon inaalala ni na Christine, Yolanda, at Daphne. Tinitigan ni Christine si Emma, na mukhang solemn, at nakangiting idinagdag, "Huwag kang mag-alala, Emma. Si Jeric ay isang responsableng tao. Dahil pinili niya tayo, hinding-hindi niya tayo iiwan." Ang mga salita ni Christine ay nagbukas ng bagong mundo kay Emma. Napagtanto ni Emina na iniisip niya ang bagay na ito mula sa pananaw ng isang ordinaryong tao at sa lumang pag-iisip. Kaya naman buo ang kanyang paniniwala na isa lang sa kanila ang mapipili ni Jeric na mapapangasawa.
Gayunpaman, ang sinabi ni Christine ay nagpabatid kay Emma na hindi iiwan ni Jeric ang alinman sa kanila. Ibig sabihin, mamahalin niya sila ng pantay-pantay at palagi niyang makakasama. Sa simula, medyo nagseselos at nagalit si Emma nang malaman na may 3 pang kasintahan si Jeric. Ngunit nang malaman niyang mahal siya ni Jeric gaya ng pagmamahal niya sa kanila, gumaan ang loob niya. Bukod dito, napakakaibigan nina Christine, Yolanda, at Daphne kay Emma, na nag-alis ng maraming pag-aalala. Habang malalim ang iniisip ni Emma, nakangiting sinabi ni Christine sa kanya, "Emma, napanood mo na ba ang serye sa TV na nagkwento ng isang lalaki sa kanyang maraming manliligaw?" Natigilan si Emma. Serye sa TV. Tumango si Christine. Oo. Alam ni Emma kung sino ang tinutukoy ni Christine at napanood niya ito, ngunit hindi niya alam kung bakit niya iyon naitanong. Tumango si Emma kay Christine at sinabing, "Oo, meron ako." Kung gayon, dapat mong malaman na ang lalaki ay may 7 asawa, tama ba? Tanong ni Christine. Sinabi sa amin ni Jeric na balang araw, dadalhin niya kami sa isang magandang lugar na malayo sa sekular na mundo at mamuhay ng isang masayang buhay. Kasama namin, tulad ng lalaking iyon at ang kanyang mga asawa sa serye sa TV. Kabanata 786. Sa wakas ay naintindihan na ni Emma kung bakit bigla siyang tinanong ni Christine kung napanood niya ang teleserye. For some reason, natouch siya nang marinig ang sinabi ni Christine. Ito ang magandang buhay na gusto ng maraming babae. Sa oras na ito, tumingin si Jeric kay Emma at sinabing, "Emma, nasabi na ni Christine ang gusto kong sabihin sa'yo. Ano sa tingin mo tungkol dito? Kung sa tingin mo hindi ka magiging masaya sa piling ko, hindi pa huli ang lahat para magbago ang isip mo ngayon." Gayunpaman, tumangala si Emma kay Jeric na may matatag na tingin sa kanyang mga mata. "Jeric, gusto kong makasama ka magpakailanman, at hindi ko ito pagsisisihan." Masasabi niyang handang makasama sina Christine, Yolanda, at Daphne si Jeric dahil mahal nila ito at talagang mabait ito sa kanila. Lahat sila ay girlfriend ni Jeric, ngunit hindi nagseselos o nag-away sina Christine, Yolanda, at Daphne sa isa't isa. Ipinakita nito na pareho silang minahal ni Jeric. Ito ang dahilan kung bakit determinado si Emma na makasama si Jeric. Matapos marinig ang desisyon ni Emma, ngumiti si Jeric at sinabing, "Bueno, Emma, dahil ako ang pinili mo, paprotektahan kita at hinding-hindi kita iiwan sa buong buhay ko." Hindi maipaliwanag na naantig si Emma. Tumango siya kay Jeric. Ang Phoenix Sect ay matatagpuan sa isang tuktok na may parehong pangalan Phoenix Peak, sa Dragonspire Mountains. Sa paanan ng Phoenix Peak, hinihingal at mukhang namumutla sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Pagod sila sa mahabang paglalakbay at natakot sila. Talagang natakot sila sa kanilang mga talino. Naisip nila na si Jeric ay isang pushover na maaari nilang i-bully kahit anong gusto nila. Pero hindi nila akalain na ganito pala siya katigas. Sa kabutihang palad, mabilis silang tumakas, kung hindi, sila ay napatay. Hingal na napatingin si Cedric sa 3 niyang kasama na nalungkot din. "Anya, sayang na nawala sa amin ang mga babaeng ito." Siyempre si Christine, Yolanda, at Daphne ang tinutukoy niya. Kung hindi dahil kay Jeric, nakuha na nila ang mga babae. Si Wyatt, Isaac, at Theodore ay mukhang nanghihinayang at ayaw sumuko. Napakaganda ng mga babaeng ito. Sayang at hindi nila nakuha. Cedric, sinaktan ng brat na iyon ang mga tauhan natin at naging dahilan para malagay tayo sa ganoong estado. Hindi natin siya papayagang makatakas, hindi ba? Napatingin si Wyatt kay Cedric at sinabing. Sumagot si Cedric sa mabangis na boses, naglakas loob siyang saktan ang mga tauhan natin. Kung hindi, kung marinig ito ng mga tao mula sa ibang mga sekta sa Dragonspire Mountains, pagtatawanan nila tayo. Tama. Dapat tayong maghayganti. Magkasabay na nag-echo sina Isaac at Theodore. Ngunit paano tayo maghihiganti? Napakalakas ng taong ito, at hindi tayo tugma sa kanya. Kumunot ang noo ni Wyatt. Bagamat hindi sila lumaban kay Jeric, ang lakas na ipinakita ni Jeric sa lambak ay mas malakas kaysa sa kanila.
Ang magagawa lang natin ngayon ay iulat ito sa ating mga ama at hayaan silang magpadala ng ilang matatanda upang harapin ang taong ito. Naningkit ang mga mata ni Cedric. Tumanggo sina Isaac at Theodore bilang pagsang-ayon. Well, mukhang ito lang ang pagpipilian natin. Pagkatapos noon ay naglakad sila patungo sa Phoenix Peak. Ang sikat na rurok ay matatagpuan sa kanluran ng Dragonspire Mountains, na umaabot sa libu-libong milya. Ang tuktok ay mahigit 3,000 yarda ang taas, na may malalaking lumang puno at daan-daang taong gulang na mga gusali sa tuktok nito. Ang mga gusaling iyon ay mukhang napakaganda at kahanga-hanga at kabilang sa Phoenix Sect. Kabanata 787. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakaupo sa Grand Hall ng sekta. Kung nandito si Jeric, siguradong makikilala niya ang tatlong lalaki sa kanila. Ang tatlong lalaking ito ay sina Phil, Chester, at Jerome. Bukod sa kanila, na dating mga master ng realm sa Dragonspire Secret Realms, may 4 na matandang lalaki na nakaupo sa mga pangunahing upuan sa bulwagan. Nakasuot sila ng mahabang damit na may iba't ibang pattern. Ang damit ng unang matandang lalaki ay may pattern ng isang pulang phoenix, at ang damit ng pangalawang matandang lalaki ay may pattern ng isang puting tigre. Ang ikatlo at ika-4 na matatandang lalaki ay nakasuot ng mga damit na may mga pattern ng Azure Dragon at isang itim na pagong. Maningning ang mga mata ng 4 na matanda, kahanga-hanga ang ugali. Naglabas sila ng malakas na aura. Sila ay sina Jordan Lopez, ang master ng Phoenix Sect, Elijah Lopez, ang master ng Azure Dragon Sect, Alexander Lopez, ang master ng White Tiger Sect, at Bentley Lopez, ang master ng Black Tortoise Sect. Nakaupo sa pangunahing upuan sa gitna ng Grand Hall si Jordan, ang master ng Phoenix Sect. Kinapa niya ang kanyang narinig at sa Phil, Chester, at Jerome. Mga ginoo mula sa Dragonspire Secret Realms, dumating na ang mga master ng 4 na sekta. Maaari mong sabihin sa amin ang mahalagang bagay na gusto mo. Sina Elijah Lopez, ang master ng Azure Dragon Sect, Alexander Lopez, ang master ng White Tiger Sect, at Bentley Lopez, ang master ng Black Tortoise Sect, lahat ay nakatitig kay Phil, Chester, at Jerome. Nagtipon sila roon dahil kina Phil, Chester, at Jerome. Ang tatlong lalaki ay dumating sa Phoenix Sect ng umagang iyon. Sinabi nila sa Jordan na mayroon silang mahalagang sasabihin sa 4 na pangunahing sekta. Sinabi pa nila na ang usapin ay nag-aalala kung ang 4 na pangunahing sekta ay maaaring mamuno sa buong Dragonspire Mountains. Sabik din si Jordan na malaman kung ano iyon, ngunit sina Phil, Chester, at Jerome, na kumikilos sa isang mahiwagang paraan, ay tumangging sabihin sa kanya hanggang ang lahat ng mga master ng 4 na pangunahing sekta ay naruroon. Walang pagpipilian si Jordan kundi ipatawag ang iba pang 3 sect master sa Phoenix Sect. Sina Phil, Chester, at Jerome ay nagpalitan ng tingin. Tuyong ubo si Jerome at sinabing, "Mga sir, kaming 3 ang nag-atubiling pumunta dito ngayon dahil may importante talaga kaming sasabihin sa inyo. At ang usaping ito ay may kinalaman kung maaari mong pamunuan ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains sa isang iglap. Ang pamamahala sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay lubhang nakatutokso para sa lahat ng mga sect master sa rehiyon. Gayunpaman, sa nakalipas na 1,000 taon, walang ni isang sekta na talagang makakapag-isa at makakakontrol sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Iyon ay dahil maraming mga sekta sa malawak na Dragonspire Mountains at lahat sila ay napakalakas sa mga Grandmaster at Martial Kings bilang kanilang mga miyembro. Kabanata 788. Kaya naman, naging maingat si Jordan sa bagay na iyon. Mr. Pine, maaari mo bang sabihin sa amin ngayon kung ano ito? Tanong niya. Hindi madaling pamunuan ng mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Mukhang relaxed si Jerome habang sumagot, "Well, it will become easy if you can take the chance. Mr. Lopez, ngayon, sasabihin ko sa iyo kung ano ito." Agad na inilipat nina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley ang kanilang mga tingin kay Jerome. Patuloy ni Jerome, "Mga sir, baka hindi niyo alam na may malaking nangyari sa Dragonspire Secret Realms." Si Jordan, Alexander, Elijah,
at Bentley ay mukhang tuliro. Hindi napigilan ni Jordan na magtanong, ano ang ibig mong sabihin? Si Leland, ang Panginoon ng Peach Secret Realm, ay nakipagsabuatan sa mga tagalabas at pinatay ang mga anak ko, ni Phil, at ni Chester. Sinira pa nila ang aming martial arts at pinaalis kami sa lugar na iyon para mamuno siya sa buong rehiyon ng mag-isa. Sinabi niya sa kanila ang nangyari sa Dragonspire Secret Realms. Si Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley ay mukhang nabigla. Hindi nila akalain na ganito pala kalaki ang mangyayari doon. Gayunpaman, hindi nakakagulat na hindi nila alam ang tungkol dito. Ang Dragonspire Secret Realms ay nahiwalay sa natitirang bahagi ng rehiyon, tulad ng isang nakahiwalay na paraiso. Ang lugar sa loob ng ilang milya ay nababalot ng ambon, kaya nahihirapan ang mga tagalabas na makapasok. Sa makatuwid, maliban sa mga tao sa Dragonspire Secret Realms, walang ibang nakakaalam kung ano ang nangyari doon. Gayunpaman, nalilito sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley tungkol sa kung ano ang kinalaman ng malaking pagbabago sa Dragonspire Secret Realm sa apat na pangunahing sekta na naging pinuno ng rehiyon. Napansin ang kanilang pagkalito. Sumagot si Jerome, mga ginoo, dapat alam ninyo na kami ay mga inapo ng apat na dakilang apprentice ng Sword Emperor Rocco. May isang napakahalagang bagay sa ating mga kaharian, iyon ang ikatlong tomo ng Longevity Scripture. Nagliwanag ang mga mata ni Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley nang marinig nila ang mga salita. Tiyak na alam nila ang sinabi ni Jerome. Nagtaka sila kung dinala ni Phil, Chester, at Jerome ang ikatlong volume ng Longevity Scripture nang tumakas sila mula sa Dragonspire Secret Realms pagkatapos ng malaking pagbabago. Inisip din nila kung ibibigay ba nila ang volume sa kanila para tulungan silang pamunuan ang major ng Dragonspire Mountains. Mga sekta. Sa pag-iisip nito, nagkatinginan sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley, na may kagalakan sa kanilang mga mata. Tumingin si Jordan kay Jerome at sinabing, dala mo ba ang ikatlong tomo ng Longevity Scripture? Gayunpaman, labis na ikinadismaya ni Jordan ang sagot ni Jerome. Hindi po, Mr. Lopez, dahil ang ikatlong volume ay kay Leland. Mga kamay. Nawalan ng interes sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley sa bagay na ito. Mr. Pine, ang nangyari sa Dragonspire Secret Realms ay wala sa atin, kaya natatakot ako na hindi natin ito makikialam. Mangyaring maunawaan. Nang makitang wala si Jerome ng ikatlong tomo ng Longevity Scripture, napagtanto ni Jordan na dumating sina Phil, Chester, at Jerome para lang tulungan sila sa kanilang paghihiganti. Tiyak na hindi siya papayag dito. Hindi niya itataya ang kanyang buhay para ipaglaban si Leland para kina Phil, Chester, at Jerome. Mr. Lopez, baka iniisip mo na hindi karapat-dapat na tulungan kaming maghiganti, ngunit kung napatay mo ang aming kaaway, ibibigay namin sa iyo ang pangatlo. Kabanata 789. Dami ng Longevity Scripture upang ipahayag ang aming pasasalamat, sabi ni Jeroen. Nagkatinginan sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley matapos itong marinig. Halata namang medyo natukso sila. Tumingin si Jordan kay Jerome at sinabing, paano mo kami mapapaniwala na hindi ka nababalik sa iyong mga sinabi? Si Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley ay hindi tanga. Nag-aalala sila na sina Phil, Chester, at Jerome ay susunod sa kanilang mga salita pagkatapos nilang gamitin ang kanilang mga puwersa upang tulungan silang maghiganti. Kung nangyari iyon, ang kanilang mga pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Sa makatuwid, nais nilang tiyakin na kung makukuha nila ang ikatlong tomo ng Longevity Scripture. Isang pahiwatig ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Jerome nang sumagot ito, bueno, mga ginoo, ang puno sa atin ay nawala ang lahat ng ating martial arts. Gusto naming maghiganti dahil lang hindi namin kayang mawala si Leland pagkatapos niyang patayin ang mga anak namin. Pabalik. Kaya, kahit na namatay si Leland, wala tayong lakas na pamunuan ang Dragonspire Secret Realms, at kahit makuha natin ang ikatlong volume, wala itong silbi sa atin. At saka, kung babalikan namin ang aming mga salita, maaari mo kaming patayin kaagad.
Pagkatapos ng lahat, hindi kami makakatakas. Natahimik sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley nang marinig ang mga salita. Kailangan nilang aminin na tama si Jerome. Kung si Phil, Chester, at Jerome, na nawalan ng martial arts, ay babalik sa kanilang mga salita, maaaring patayin sila kaagad nina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley. Kaya, ito ay isang magandang deal. Agad na tinalakay nina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley kung paano aatakehin ang Dragonspire Secret Realms at makuha ang ikatlong volume ng Longevity Scripture kasama sina Phil, Chester, at Jerome. Ayon sa kanilang plano, dadalhin sila nina Phil, Chester, at Jerome sa Dragonspire Secret Realms dahil sila ang dating Realm Masters ng rehiyon at alam kung paano basagin ang Inatrick spell ng White Mist. Pagkatapos nito, pupunta sila para hulihin si Leland at kunin ang ikatlong tomo ng Longevity Scripture. Kasunod nito, lalamunan nila ang mga puwersa sa Dragonspire Secret Realms. Kung isa sa alang-alang kung paano nag-ambag sina Phil, Chester, at Jerome sa apat na pangunahing sekta, hihirangin nina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley silang tatlo bilang mga master ng Dragonspire Secret Realms upang pamahalaan ang rehiyon para sa kanila. Si Phil, Chester, at Jerome ay tiyak na hindi magkakaroon ng ganap na kontrol sa Legion, at sila ay mga pupil lamang ng apat na pangunahing sekta. Bilang karagdagan sa pagtalakay sa mga bagay sa itaas, nagpasya din silang atakihin ang Dragonspire Secret Realm sa susunod na araw. Pagkatapos ng talakayan, tumayo sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley para mag-ayos para sa susunod na araw na pagsalakay sa Dragonspire Secret Realms. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yabag ng ilang lalaki na naglalakad papunta sa bulwagan. Sila ay sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Magandang umaga, Ama, bati nila sa kanilang mga ama. Sina Wyatt, Isaac, at Theodore ay dumating sa Phoenix Sect kasunod ng kanilang mga ama. Habang ang kanilang mga ama ay nag-uusap tungkol sa negosyo, sila ay nagpunta upang barilin ang mga ligaw na gansa. Sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley ay magiliw na tumingin sa kanilang mga anak at nagtanong, ilang gansa ang nabaril mo? Nagpalitan ng tingin sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. 28,351. Bahagyang kumunat ang noo ni Cedric at malungkot na sumagot, wala. Kabanata 770. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley na may pagkalito. Maging sina Phil, Chester, at Jerome ay medyo nataranta. Hindi napigilan ni Jerome na magsalita, Mr. Lopez, ang Giz Shooting Peak ang lugar kung saan kailangang dumaan ang mga ligaw na gansa araw-araw. Bakit hindi ka makapanan ng kahit isang gansa? Si Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley ay interesado rin tungkol doon. Sa pagtingin kay Jerome, Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley, sumagot si Cedric, totoo ang sinabi mo. Kung noong nakaraan, tiyak na nakabaril kami ng ilang gansa. Ngunit ngayon, wala kaming nakuha at halos mawalan ng buhay. Nang marinig ito, mas nalitaw sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley. Hindi napigilan ni Jordan na magtanong, Cedric, ano ba talaga ang nangyari? Sinabi sa kanya ni Cedric ang lahat ng nangyari sa Giz Shooting Peak at sa Lambak. Gayunpaman, nagsinungaling sila tungkol sa ilang bahagi nito. Sinabi nila na gusto nilang tulungan sina Christine, Yolanda, at Daphne, na nasa isang pagkawala ng malay. Ngunit lumitaw si Jeric at sinubukang kunin ang mga babae. Dahil sa kanilang katarungan, nilabanan nina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore si Jeric at sinubukan silang pigilan. Gayunpaman, napakalakas ng masamang Jeric kaya natalo niya sila. Sa huli, hindi lang nabigo sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore na iligtas ang mga babae kundi kailangan ding tumakas pabalik sa Phoenix Sect. Sa kwento ni Cedric, siya, sina Wyatt, Isaac, at Theodore ay mga matuwid na bayani. Hindi binanggit ni Cedric kung paano nila sinubukang samantalahin ang tatlong babae. Inilagay niya ang lahat ng sisi kay Jeric at binigyang katwiran ang sarili niyang mga ginagawa.
Naglakas loob na magsinungaling si Cedric dahil sila lang ang nakakaalam ng nangyari. Walang alam ang kanilang mga ama tungkol dito. Nasa kanya na kung paano magkwento. Tahimik na pinuri ni Wyatt, Isaac, at Theodore si Cedric matapos marinig ang kwentong ginawa ng huli, na nagustuhan nila. Mukha namang nagalit ang mga ama nila matapos marinig ang kwento. Sinabi ni Jordan na may matalim na kislap sa kanyang mga mata, ang tapang talaga ng kontrabida na ito. Ang lakas ng loob niyang manghuli ng mga babae at saktan ang ating mga lalaki sa ating teritoryo. Galit ding sinabi ni Elias, sa kabutihang palad, ang aming mga anak ay tumakbo ng mabilis, kung hindi, sila ay napatay. Sinabi ni Alexander na nanlilisik ang mga mata, paano natin mapapanatili ang ating prestihiyo kung hindi natin dadalhin ang kontrabida na ito sa hustisya? Si Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ay lihim na natuwa nang marinig iyon. Magkano? Inaasahan nila na ang kanilang mga ama ay magpadala ng ilang matatanda upang mag-higanti kay Jeric kahit na hindi nila ito personal na gagawin. Sa sandaling ito, bahagyang kumunat ang noo ni Jerome at tinanong si Cedric, Mr. Lopez, is the man you met in his 20s? Natigilan si Cedric. Tumingin siya kay Jerome at tumango, oo. Nagpatuloy si Jerome, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang hitsura niya? Ikinwento ni Cedric ang mga katangian ni Jeric. Binanggit din niya na kasama ni Jeric ang isang magandang babae na dinukot niya. Si Emma ang tinutukoy niya. Bagamat alam niyang hindi dinukot ni Jeric si Emma, kusa siyang nagsinungaling para on si Jeric at patunayan na nagkasala ang huli. Nang marinig ni Jerome ang mga salita, sinabi ni Jerome na mukhang sigurado, Mr. Lopez, alam ko kung sino ang lalaking nakilala mo. Dahil sa sinabi niya, napatingin ang lahat sa kanya. Tanong ni Jordan, so kilala mo ang lalaking ito, Mr. Pine? Tumango si Jerome. Oo. Sinabi ko lang sa iyo na nakipagsabwatan si Leland sa isang tagalabas para saktan ako, si Phil, at si Chester at kontrolin ang Dragonspire Secret Realms. Ang tagalabas ay ang masamang tao na binanggit ni G. Lopez. Ang kanyang pangalan ay Jeric Agosta, ang master ng Fenceville Dragon Sect. Tungkol sa magandang babae na dinukot niya, siya ay si Emma Gardner, ang anak ni Leland. Ginamit ni Leland ang kanyang anak para tulungan siya ni Jeric. Katulad ni Cedric, pinahiran ni Jerome sina Leland at Jeric. Nagkatinginan sina Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore. Puno ng gulat ang kanilang mga mata. Tiyak na narinig nila ang pangalan ni Emma, alam na siya ang pinakamagandang babae sa Dragonspire Mountains. Gayunpaman, dahil ang Dragonspire Secret Realms ay nakahiwalay sa ibang bahagi ng rehiyon, hindi pa nila siya nakita noon. Sa makatuwid, hindi nila siya nakilala noon. Si Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore ay nainggit kay Jeric, na nanalo sa puso ni Emma. Nainggit din sila na may 3 pang girlfriend si Jeric na kasing ganda ni Emma. Kaya ang tagalabas na iyon na nakipagsabwatan kay Leland at naging dahilan ng pagkahulog mo sa ganoong kalagayan ay pumunta ngayon dito. Gusto ba niyang gumawa ng gulo dito? Namilog ang mga mata ni Jordan. Agad namang sumagot si Jerome, I think he does. Kung hindi, bakit siya pumunta sa teritoryo ng Phoenix Sect? At saka, kung papatayin mo si Jeric, mawawalan si Leland ng isang malakas na backer. Pagkatapos nito, maaari nating hulihin si Emiha at gamitin siya para takutin si Leland sa pagsalakay bukas. Mahal na mahal ni Leland ang kanyang anak na babae kaya nasupil namin siya at sakupin ang Dragonspire Secret Realms nang walang kahit isang laban. Nagliwanag sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley matapos marinig ang mga salita. Nadama nila na ito ay isang magandang ideya. Pagkatapos, sinabi ni Jordan kina Alexander, Elijah, at Bentley, dahil dumating na si Jeric sa ating teritoryo, kailangan natin siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay patayin natin sila. Kung hindi, nakakalito kung pupunta siya sa aming mga sekta at gagawa siya ng gulo kapag inaatake namin ang Dragonspire Secret Realms bukas. Tumango naman sina Elijah, Alexander, at Bentley bilang pagsang-ayon. Okay, ipadala natin ang ating mga martialists para hanapin siya sa loob ng 12 dosenang milya.
Gumawa ng desisyon si Jordan. Mr. Lopez, natatakot ako na hindi ito gagana, nagmamadaling sabi ni Jerome. Nalilitong tumingin sa kanya sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jordan. Mr. Lopez, napakalakas ni Jerick, kaya natatakot akong hindi siya matalo ng mga martialists mo, naniniwala akong kayong apat lang ang makakatalo sa kanya, sabi ni Jerome. Naalala ni na Cedric, Wyatt, Isaac, at Theodore na ipinakita ni Jerick ang kanyang nakakatakot na lakas sa lambak na iyon. Sinabi nila sa kanilang mga ama, Tay, tama si Mr. Pine. Si Jerick ay talagang napakalakas. Hindi siya maaaring patayin hanggat hindi mo siya personal na pakikitungo. Naging maingat sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley matapos marinig ang mga salita ni Jerome at ng kanilang mga anak. Pagkatapos, tumango si Jordan at sinabing, well, tayong apat ang manggaguna sa ating mga martialists para hanapin siya sa paligid. Pagkatapos noon, umalis sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley sa kanilang mga upuan at lumabas ng bulwagan. Sumunod sa likuran nila ang kanilang mga anak na sina Phil, Chester, at Jerome. Paglabas ng Grand Hall, agad na inutusan ni Jordan ang mga matatanda ng kanyang sekta na pakilyusan ang kanilang mga martialists. Sina Alexander, Elijah, at Bentley ay nagdala din ng maraming martialists kasama nila sa Phoenix Sect. Pinatawag din nila sila. Matapos magtipon ang mga martialists ng apat na pangunahing sekta, pinangunahan sila nina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley na hanapin ang lugar sa loob ng 12-dosenang milya para sa Jerick. Ang kanilang mga anak at ang matatanda ng kanilang mga sekta ay nagbabantay sa sekta sa bahay. Umalis sina Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley kasama ang kanilang mga martialists sa tanghali at hindi na bumalik hanggang dapit hapon. Halos isang araw na nilang hinanap si Jerick, ngunit hindi nila ito makita. Si Jordan, Alexander, Elijah, at Bentley ay bumalik sa Grand Hall at umupo. Ang kanilang mga anak na sina Phil, Chester, at Jerome ay nakaupo rin sa bulwagan. Tumingin si Jerome kay Jordan, na nakaupo sa pangunahing upuan ng bulwagan, at nagtanong, Mr. Lopez, hindi mo ba nakita si Jerick ngayon? Hindi nakita ni Jerome na ibinalik nila si Jerick. Iyon ang dahilan kung bakit naitanong niya ito. Bahagyang kumunat ang noo ni Jordan at sinabing, hinanap namin ang nakapalibot na lugar sa loob ng 12-dosenang milya, ngunit wala kaming nakitang bakas ni Jerick. Malamang na umalis siya sa ating teritoryo at bumalik sa Dragonspire Secret Realms. Nadama ni Jerome na maaaring ito ang kaso. Mr. Lopez, tama ka. Napansin siguro ni Jerick na may mali, kaya tumakas siya pabalik sa Dragonspire Secret Realms. Malamig na ngumiti si Jordan habang sinasabi, paano kung tumakas siya pabalik? Mapapatay natin siya sa pagsalakay bukas sa Dragonspire Secret Realms. Naikuyom agad ni Jerome ang kanyang mga kamao. I can't agree with you more, Mr. Lopez.